Mabuntag sa tanan, alang sa atong pagsugon, kaya nga naman sa pagparindan. Pabahin ng Biblia sa Salmo 71. Salmo 71. Naisgot siya about sa pagampo sa usa ka tawo nga tigulang lagi kana sumpay ni siya sa atong ibasa nako nga kuan yaging Domingo then karon direta sa verses 12 to 16 nagapakita siya sa pagampo sa usa ka tawo nga naang pagsalig niya da sa Ginoo nga luwason siya sa Ginoo sa mga kalisdanan sa iyang kinabuhi. So kini sa 12 to 16 nga lagi ang iyang pagampo kapakita nga ang iyang kinabuhi na ang iyang paglaom o na iyang pagsalig sa Ginoo nga sa mga kalisdanan sa iyang kinabuhi o mga paglutos luwason gid siya sa Ginoo. So kanay mo na siya ang ginahisgutan dire. So sa verse 12 ingon siya dire, ayaw itaon, pahilayo ka nako o Diyos. Diyos ko, tabangi ako karon. Katong nagdaot ka nako, mabuntog unta o malaglag. Maulawan unta sa higpit katong buot mudagman ka nako. Apan ako maglaom kanunay kanimo, ug mosamot pa gayon ang pagdayeg ko kanimo. Isangya ko ang imong mga matarong nga buhat, ug isulti ko sa tibok adlaw ang kaluwasan nga gikan kanimo bisan tuod ug dili ko kini matukid. Daygon nako ang imong gahom o Ginoong Dios ug isangya ko ang imong pagkamatarong ang imuha ra gayud. So diha lang magamputa labing balaan og langito namong nga Ginoo nga nasa langit agiya sa kinabuhi ug sa tanang butan dinhi kalibutan dalay ng Ginoo tungod sa imong pagkamatarong o pagkabalaan Ginoo o salamat kay Ginoo sa karon nga adlaw nga gitagaan nimo another opportunity Ginoo nga kami Ginoo makasimba dahil sa imo sa espiritu kamatuoran isa pa man Ginoo sa aking nga mga adlaw o gabi ikaw nag-uban ka namo nagaprotektar ka namo Ginoo salamat kay niya na o karon nga kapuntagon Ginoo ang ginasalig kanimo ang mga tagstag sa kaugalingon inaot Ginoo pinaagi sa pagkanta pagpaminaw sa imong pulong mahimaya ka o madayeg ka namo sa kinasingkasing gid Ginoo tabangi kami Ginoo nga among masabtan ang imong pulong o masinto diha ang Ginoo nagkasingkasing sa pagdayeg sa imo ang Ginoo. Salamat kay Ginoo sa kaluwasan imong ihatag kanamo sa matagusa ka namo Ginoo ug karon nga buntag Ginoo biyahe kami sa mga padayon kami sa pagsimba karon ug kana ang ginapasalamatan lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ang personal nga luwas amen. Buntay ka na itong tanan. Sa ligilin niya sa ay basta wala mo kailan na inyong tapat. So sige, maayo mag-yun ang Ginoo sa tanang panahon. And I believe nga pinasahi ang karong adlaw tungod kay dili lang imo yung pamilya nga nasa balay mong kauban kundi lang pagyud ang pamilya ang bagyod ang tibok simbahan. So atong awitan ng Dios kay wala mo goodbye na gyud ang tuig 2025. Di ba paspas na kayo? So atong awitan ng Dios tungod sa pag-sustain gyud sa tibuok tuig ug sa umaabot pa nga panahon. So atong awitan ng Dios nga mapasalamaton og nalipayon.
di kaya ang nagong Pulukso mo sayang mo singit o nagugyaw balaan na layo ng Diyos Karunahan lang sa Diyos Karunahan lang sa patay ng pagsimba Ibayaw ang atong damo Pulukso mo sayang mo singit o magugyaw balaan ng laro ng Diyos Dayon ko ikaw, O Diyos na labing kapanan, matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos, tuway kang sabat, hangtod sa kahatulan. Dayon ko ikaw, sa may katapusan. Sa kanyang karunahan ay nalawalhas Karunahan lang sa pagkain kong pagsimba Ibayaw ang atong damo Pulukso mo sayang mo singit o magugyaw balaan kamay mo ng Diyos Dayon ko ikaw O Diyos na labing kapanan, matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos, tuway kang sapat, hangtod sa kahatulan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw, O Diyos na labing kapanan, matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kang sabat, hangtod sa kahatulan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Ating kapistan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Ang iyong dahilan, kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa
ang iyong tanan sa pag-ikot. Mayong buntag sa tanan. Welcome sa atong panimbahon karon. Last Sunday sa bulan sa Disyembre 2025. So sunod semana January na, no? Kayo 2026 na sad. So kung ginawelcome ang tanan sa atong panimbahon karon. So sa atong naandan natay prayer meeting na gikahitabo every Friday 6:30 to 9. So gina-invite nato ang atong mga kaigsunan nga wala pa gyud nakapil sa maong buluhaton ang kining prayer meeting soon. Parehara gyapon aning Sunday service ang nakalahi lang sa Friday lagi kay naay mga kung inguntan ay mga panakisgot nga di nato makagagabuhat kung Sunday. So lindot kay siya kay mo lagi gamay nga recap sa mensahe nga gi-preach sa atong pastor no last Friday. Nag-isgot sa emptiness ni Kristo o ang fullness sa makasasala nga samang kanato. So kung buot nato, kung i-direct yun nato nga angay kita nga magpasalamat adlaw-adlaw sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga gihatag sa tuwa nga gidalata ngadto sa kahayag gikan sa kangit-ngit, gidalata sa kahayag nga gibiyaan niya ang tanan nga iya ug nagpakataw sama kanato. Sibot masabot nga nagpuyo siya sama sa tao nga ubos pag-ulipon siya nga nagpakita nga ang Kristohanon dapat magkinabuhi kita nga humble, mapausanon. So dili kita wala gyud napakita dito kung magbasa ta Bible nga ang Kristohanon mapahitason, wala gyud. Even si Kristo sa iyang pagkaginoo nga nasa diri sa kalibutan nagpakasama sa tao, nagpaubos gyud siya nga siya gi-serve sa tanan. So, sahil lagi sa kalibutan nga kung ikaw ang amo, ikaw ang serban. Ikaw ang dakong katungod, ikaw gyud ang manugo. Pero sa Kristohanon nga kinabuhi, ato gyud tanawon ang kinabuhi ni Jesus Christ nga kung kita gusto nga mahimo nga labaw sa tanan, kinahanglan nga mapaubos ka. So, nindot kayo mensahe sa prayer meeting nga kaagad sa ato dito nga mag-fix kita sa itong mata kang Isu Kristo, atong yung tanawon ang kinabuhi ni Isu Kristo. Kung unsa ang kinabuhi, mo pa itong buhaton as a follower. Kay follower, mo yung kay follower, sumusunod. So kung yung role model si Kristo, dapat ang iyang ipakita, mo gyud atong kinabuhi. So ginaawa gid ang tanan nga mga pilta, nga ginapray gid nato nga sa 2026, nga kung unsa ta kadagan sa Sunday, mo kadagan nato sa prayer meeting. Kana gid atong ipagampog. So next ang Sunday service karon palapakan nato ang Ginoo sa pribilehiyo, dako tayong pribilehiyo igsoon nga nakani na punta sa balay alampuanan. Nga pwede raman nga atong mga ikaigsoon lagi tungod sa mga lagyo nakauli na sila, atong pagampog po sila nga na makasimba sila dito kung asa man sila karon sama sa itong ibuhat. So, moto, kung sa itong Sunday service, natay Sunday school, naghisgot kinina, alang sa wala kayo, nakaapas, naghisgot niya punta, paunsa, nato pag-regard ang kwarta. So, nato paggamit ang kwarta kay matod lagi Sunday school, ang kwarta is moral na siya, depende kung saan paggamit. So, naragya po sa tao na mo lagi ito, gingon kanina, na kung may gugmon ta sa kwarta, daghan kayo mapasang sabutan na nato nga dautan. Una-una gid ang pagkahigalimod sa Ginoo mo na yung pinaka-worst nga mabuhat sa tao tungod sa pagigugma sa kwarta. So, mo to sa Sunday school, and sa Sunday service karon,
na napoy ihatag na po niya mensahe ang atong pastor sa unya nga atong manungan. So maginagit ta tungod kay kana makatagin sa tuwa o kining kaalam kabaguhan nga tinuray sa kinabuhi. Dayon mura karon sige lang i-announce po nato murag namay giapoy youth fellowship. Kami na lang siguro ani kung ban ayo youth fellowship karon kay na-postpone man atong yagi kay naman tayo kan baptism. So karon ang schedule sige lang ang Ginoo nay bahala sa at least nga karon ang kuan gyud ang schedule sa youth. So karon ang inyong youth fellowship kay supposedly every third Sunday man siya. So move karon fourth Sunday. So kana ang atong announcement dayon alang sa sa tanan ang atong offering na dito sa likod na dito nga bahin sa wala nako tuo sa inyo na dito tulo ka box na ay church building na ay health fund o na ay tithes and offering. So dito lang ninyo ibutang ang inyong tithes and offering. So kana lang dayon padayon gyapon ta magpahibalo update mag-update lang ta sa atong kining group chat sa atong GC sa FB page nato kung sa mga umaabot pa ng mga kaning pahibalo. So updated lang ta pirmi. So alang sa atong reading makita ang atong reading sa Ecclesiastes chapter 6 verses 7 to 9. Ecclesiastes kapitulo 6 versikulo 7 paingon sa 9. Itong basahon agingon dire sa 7, magtrabaho ang tao aron makakaon apan dili siya matagbaw. Unsa may kalainan sa maalamon ug buang-buang, makaayo ba sa kabus ang pagkasayod kung unsaon pagsagubang ang kinabuhi? Wala kini kapuslanan, sama kini sa pagdakop ug hangin, maayo pa nga matagbaw ka sa anaan kanimo kaysa mangandoy ka sa wala diha. So muna ang pulong ni Solomon, agi gamay lang nga kuan ani nga makita nato diha sa verses 7 to 9 nga kani laging murag connection na gyapon sa atong Sunday school ganina nga ang giingon diri sa 9 kay sama kini sa pagdakop sa hangin maayo pa nga matagbaw ka sa anak kanimo. So be content, kontento lang kita kung unsay nasa tuwa. Dili na ta kuan anang mabiyan pa kay mura ra gyapon ka og nagdakop sa hangin ug pasabot nga walay kapuslanan gyapon ang tanan kung unsa pa imong kanya gusto pa gid ka mububiyan kay gusto gid ka na maana sa imong tanan may mura gyapon nga walay kapuslanan kay ginabes kini ni Solomon sa kinabuhi na ana sa tanan kartahan kay siya dagan kay siya mga bahandi pero pag-abot gyapon sa conclusion kung mabasa nato dito sa sumpay ani nga verse 12-13 ingon gyapon siya dito nga na sulti ng tanan ang yara nga gingon dito is kahadloki ang Ginoo tumana ang iyang mga sugo kay mao ka na atong responsibilidad sa tao nga nung napakabuhitan ng kalibutan. Kana lang ang reading nato karon magambot labing gamanan ug labing balaan nga Dios ning tagnas tumuntagon. Kami nagapasalamat kaayo sa dako kayo nga pribilehiyo nga gasa sa kaluwasan, gasa sa kinabuhi nga matag adlaw ginimo ginahatag kanamo Ginoo. Grabe nga kaluoy nga imong gipakita kanamo bisan tuod nga grabe gyud ang mga kapatyasan dili gyud kami takos nga matubang kanimo amahan apan naagyapon ka nagpabilin nga matinud-anon kanamo. Salamat kaayo amahan sa imong gugma sa imong kaluoy pinagi kag Hesukristo nga imong gipadala dinhi sa kalibutan aron nga kami Ginoo mahatagan sa maong katarong
mahimo kami nga matarong gas kung atubangan Ginoo. Thank you kayo ana nga dako kayo nga kamatuoran, pribilehiyo nga dili gyud kami angayan sa matubangan pero nangita gyud kag pamaagi tungod kay gihigugman nimo ang katawhan. Tudloy kami Father God sa pag subay gyud sa imong kabubuton sa pagbuhat sa mga butang nga makahimaya kanimo o badlunga kami Ginoo sa mga butang nga dili makahimaya kanimo. Ning kabuntagon sa kaning congregation Ginoo ginampo ginako nga mutubog gyud kami diha sa tinuray nga kabaguhan, tinuray nga kaluwasan ug tinuray Ginoo nga pagserbisyo, pag-alaga diha kanimo. Imo akin nga congregation naman nga mapuno gyud sa kahibalo nga gikan kanimo aron Ginoo masubay namo ang imong kabubuton. Kining tanan Ginoo nga mga grasya nga makaampo, makakanta kami diha kanimo, makapamino sumbong dako kayo ni nga pribilehiyo sa sama kanamo Ginoo. Thank you Father God through Jesus Christ, the Holy Spirit. Amen and amen. Kung ginahali ang tanan sa pagpindot. Nako'y basahon sa Salmo 106, versikulo 1. Ang kaayo sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Dayga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang hugma walay katapusan. Nagod ko'y basahon sa Isaias, kapitulo 55, versikulo 6. Dangog sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpitan ninyo siya samtang siya doon pa. So, ganun. I believe daghantag ikapasalamat sa Ginoo sa tibok tuig. Kung daghan pud ta angay maghuhon. Kaya lagi sa versikulo sa Isaias na dangog sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya doon pa. Kaya again, walay dako kasala nga dili kaya pasalud sa Ginoo. Wala siya dili kaya buhaton. So, akong ginawag yun ang tanan. Awitan ang Diyos, uban ang pagpaubos sa kaugalingon, pangayuan ang tapang, sa dala natong gabuhaton, ang ginugyan mo, makasilungan. Yes, O God. Ang mga pag-ampo, Diyos, na ikaw yun ang Ginoo, ang makasilungan sa kinatuloy sa matalusa. Nangayaw yung pagpabor, mga yung ikabor, O Diyos. Ang kapasalamatan sa imong gugmang nga way paglibad, sa gugmang way kondisyon, o sa kaluoy nga kanunay na nakakadawantan at luwag. Dalay ko ka Diyos, sa walay katapusan, among mga pag-awit o Diyos ang ihalan ang kanimo aming pagpasalamat sa mga kamahal. Thank you for the cross, thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace.
Ulay kabutangan mo Diyos sa among mga pagpasalamat niya kanina. Ikaw ang among dalampalan. Ikaw ang kadaugan. Ikaw ang kaluwasan ng Diyos. Kanino lang ako ay katagaan. Kaya ikaw ang akong Pinoon. Kanino lamang o Diyos, Diyos ang tumubuhay.
we listen to the word of the Lord, let us open this in prayer. Nabigamahanan nga Diyos, Ginoo, walay puas, walay undang, nga pagpasalamat sa imuhang wala ko'y undang nga pagatiman sa mukha. Wala sa ko'y undang nga pagpakita sa imuhang ugma. Kani ka na mo, Ginoo, sa mga walay undang nga paghatag sa imong mga panalangin. O Diyos, walay igong pulong na tutupong sa inyong gibuhat sa among Ginoo. Lord, we cannot outgive you. Dili na mo kaya tupungan ang imong gihatag sa amua. Kung ang amo ra yung ikabalos yung Ginoo, ang pagpasalamat sa imong maayo, na ang tanan namong pagkay pagpasalamat among gihatag sa imuha ra yung Ginoo. O Diyos, sa among pagpaminaw sa imong pulong karong buntaga nga maoy hatag o kinabuhi sa amoa. Lord, pasab kami iprepara ang among mga huna-huna o kasing-kasing nga amuang atensyon gid Ginoo naa gid diha sa pagpaminaw sa imong pulong. Pinaagi usab sa tabang sa balaang Espiritu Santo. O Diyos, nagai kami sa igong salamutan nga masabtan klaro ang imong pulong aron among kini makinabuhi sa among kinabuhi kini. Lord, allow this time na mahimong mabungahon, mahimong malipayon, mahimong strengthening, mahimong edifying para sa imong katawhan. Salamat Ginoo, kini mong itugyan isalig diha sa imalan. Pasalamatan ka sa walay undang. Kini mong ginabuhi pasalamatan sa ngalan ni Jesus, ang Ginoo ng Lord. Power on. Bluetooth mode. Hello. Praise. Hello. Praise. So, maayong buntag sa tanan, no? Mga tagnaw. So, sa ato ang pagsugod, ato ang haklakan ang Ginoo sa iyang kamaayo, no? Kung ato usab nga lingion ang ato ang mga tabad, ato ang musahon, no? Ato ang i-greet og maayong buntag, no? Buntag ka natong tanan. So, kina-welcome na ko ang tanan sa karon nga panimbahon. So, it's really, again, another grace nga gihatag sa Ginoo sa tuang makasimba ta karong adlaw. No, every 52 Sundays, no, ang gi-sustain sa Ginoo sa tuang makasimba kita sa matag Domingo. So, grabe ang ang Dios. Ngayon din siya sa pagpasalamat, ngayon din siya sa mga pagdaig. So, kumusta man ang ato ang kuwan, ang ato ang Christmas, no? So, punta nga nahimo ra gid siyang okay, no, sa tanan. And karon balikan nato ang ato ang taas kayo mga preaching series nga dugay na nato nga wala na istoryahan, no, sa kung ako ang itanaw sa mga records. Kini nga preaching series nato naundangan atong last siya nga na-preach atong November 16 pa. Dugay na kayo ni nilabay na og lagpas usa ka bulan nga wala nato na istoryahan ang kini nga iskutanan. Kay lagi atong the remaining 2 Sundays sa November si Brother Larry ang nag-preach. And then sa first Sunday, water baptism ang gi-preach. Second Sunday, si Brother Larry again ang nag-preach. And then third Sunday, Thanksgiving service. And then naanan din takaron sa ikaupat nga Sunday nga
kinaka last Sunday sa December of last Sunday sa year 2025. So, grabe ang pag-sustain sa Ginoo, no? Sayang pag-sustento sa atuwa nga makasimba yun ta. Sayang paglingon sa atuwa, sa pag-iyahang pagdisiplina. Grabe yun. So, for today, balikan nato ang ato ang hinungan nga topic. For I know, siguro, for some of you, along the way, sa ito pag-undergo aning preaching series, kanang gikapoy ta, gisumhan ta, gipulaan ta, tungod kay grabe ka taas nga hisgutanan ang kining ato ang topic. So, timely kayo kay siguro kung napulaan ta, nasumhan ta, gitagaan ta o kaasking kayo na break sa Ginoo. Isang mo, isa to yung istoryahan, kahit sa inyong istoryahan. So, asking a break, no? More than 1 month yun na break for this long series of preaching. And now, here we are again, going back to our track in our series in Matthew chapter 5. So, ako ang ginawa ng tanan sa pag-abri sila mga Biblia sa Mateo chapter 5, verses 31 and 32. So, Matthew chapter 5. So, usan isa sa pagtulunan na gitudlo ni Jesus dito sa bungtod. No? And, ang kining ay hiskutanan regarding sa diborsyo. Ang hiskutanan mahitungod sa pagtulunan mahitungod sa panagbulag. So, there is a verses na ato ang tanawon o ang masahon pag-usap since mao naman gini ang last Sunday istoryahan nato ni kay mo isbog na po dayon ta sa another na pud nga pagtulunan by next year, next Sunday. Ako ang masahon pag-usap pagtulunan mahitungod sa panagbulag. Giingon usab kaniadto ang makigulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigulag. Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa bisan wala magluib kaniya makasala kay sama ang hinungdan sa pagpanakaw unya sa iyang asawa kung magminyo kini pag-usap. Bisan ang mga asawa kaniya makapanakaw usap. So, sabi no nga kining atong ibasa duha ka verse ato ang nakita ang duha ka naay tulo kapag tulunan mahitungod ani. Una nga pagtulunan sa mga Pariseo o skribo, sa mga magtuturo sa balaod. Naa sila pagtulunan mahitungod sa pagpagbulag. Naa po'y pagtulunan mahitungod pagtulunan sa Old Testament regarding ani. Naa po'y pagtulunan regarding sa New Testament about ani nga topic. So tulo gyud ka pagtulunan. So this is verse 31 ni ana si Jesus nga giingon usab kaniadto or sa English it was also said, atuan na lang nasabtan nga ang pasabot ana, wala siya nag-refer sa Old Testament, but nag-refer siya sa pagtulunan sa mga Pariseo. Nga gitawag nila nga oral and traditional scribal law, or in short, rabbinic law. Naay rabbinic law, no? Naa sila rabbinic law nga gitawag sa mga Jew. So, from the word rabbi, ang rabbi ay teacher, no? So, kining mga rabbi, kuha ni sila, it is composed with Pharisees and scribes. Mga Pariseo o mga pagtuturo sa balaod, karang mga rabbi. Nagsulat sila balaod nga ila-ilaha, nga gikan sa Old Testament pod nga basihanan. So, somehow, nagbuhat sila og amendment, no? Sa Old Testament law, nasibo lang sa ilahang kaya na buhaton kay ilahang pagtanaw sa Old Testament, di gid kaya, dili kaya sundon. Tanaw nila nga di mo gid kaya sa tao sundon ang balaod. So nagbuhat sila ng amendment, mingon kag amendment, na sila gi-revise lang kamay. No? Mura bitaw kanang naa sila gibag-o gamay na makaya na sa tao sundon. So may mainana ang amendment, di ba? Kanang naay balaod, pero ilahan lang gibuhatan og balaod
ang katong balaod nga nabuhat na. Nga kaya ra, nga simo ra, nga ma-accommodate sa mga tao nga nagbuyo ni Hana. So, yung Hana siya, mura siya o kanang nagbuhat sila ng mga ordinansa. No? So, o nang nagbuhat sila amendment sa balaod kay even lagi sila, di nila kaya sundon ng Old Testament law. Kay grabe ka perfect. Di kaya. Di kaya sundon. So, nag-amend sila, nag-revise sila from the Old Testament law. And sa Israel na lugar, ang pinaka-accepted na belief or ang most kanang dominant belief dito sa Israel, kaya kining rabbinic law, mo gini ang balaod nga grabe ka kanang itong ginasunod yun mostly sa mga Jew na nasa Israel. Kay sa Israel, nahin ba kagrupo? Pariseo, Saduceo, SNS o Zealots. Upat sa sila kagrupo. Marami daw sa bukid nun, nahin 7 tribo. So muna ka sa bukid nun, nahin 7 tribo, Matigsalog, Umayamnon, Manubo, nga na tribo sa Israel, lapon sila yung upat dito ka grupo sa mga Hudyo. Pariseo nga grupo, Saduceo nga grupo, mga SNS nga mga grupo, o Zealots. Kani mga Zealots, mauni ang mga aktivista kung sa ato pang panahon. Mauni ang mga against kayo sa gobyerno. Mauni sila ang pagkatawag na ito, mga NPA. Nga na, ang kanilang mga Zealots nila dito. So, o ang pinakabaga na grupo, kaya ang grupo sa Pariseo, sila yun ang pinakadagan nga mga Hudyo. No? Ang most populated yun, ang mga Pharisees. So, sila man ang pinakadagan, so ang akong belief, mo ko'y pinaka-dominant sa society. Ilang pagtuo, may grabe yun ka dominante nga pagtuo dito. Mo nang ikumpronta sila ni Jesus. Kaya na si Jesus sila sa verse 31, na si Jesus, kaya i-confront sila ang mga Pharisees, ang mga scribes, sa ilang hypocrisy. Sila ang pagkatikapag-ating pagkaroon ingon. Sila ang pagka-hypocrite. I-confronta sila sa Ginoo, sila ang pagtuo. Gipakita ni Jesus sa ilahan na ang ilang standards sa righteousness kay kulangon kaayo sa Ginoo. Like for example, naasa standard sa marriage. O ang ilang standard sa marriage, ang ilang view regarding sa marriage, ang pinaka-dominant sila sa society ng panahon na maskin ang moto, pinaka-dominant na view. Ang ilang view regarding sa marriage. Kaya kung di ka naganahan sa mga asawa, pwede na rin mo sa bulagan sa maskin unsang rason. Mao nang ilahang gitudlo dito. Pinaka-dominant yun na view dito sa Israel. Na maskin mo sa buhaton sa asawa, pwede kaayo sa bana, mo file of divorce, write a bill of divorcement, sa maskin unsang rason. Ilaha daw ning na, giingani lang sabot ang Deuteronomy 24, kay dito man sila nagkuha sa balaod. Meaning, naibalaod ang Old Testament sa Deuteronomy 24 regarding sa marriage, ilahan ang gi-amend ang Deuteronomy 24. Ilahan gi-interpret. Which is, gi-interpret nila wrongly. Na ang ilang pagkasabot sa Deuteronomy 24, kaya kung nakita daw ang banang something obnoxious or something disgusting siya asawa, they are commanded kuno to divorce that wife. Di-command kuno daw sa Ginoo nga bulaki na yun kung na ay something disgusting sa imo ang asawa. Mao na ilahang pagsabot. No? So, motong nakita, kaya mo nang makita nato ang view nila dito sa panahon nato yun, how sure are you? Yun sa manin mo, sa nakasure kung ingana ilang view sa marriage. Kung makita nato ang incident sa Matthew 19, nag-atubang na po si Jesus at ang mga Pharisees, ilahan na pong gina-corner nila si Jesus. Gusto nila lukumon si Jesus. O kung usa sila kung maagi silbi nga malukong si Jesus kay ang iskutanan regarding sa pamilya.
gusto gid nila nga lukumon si Jesus kasi bitong wa may matubag si Jesus. So, mao to gi-confront sila ni Jesus about sa marriage. No? Nga dapat ingani na natin gikontulo si Jesus. Ang nag-iaan gitubag ng Jesus, o sige, kung ingana, nga naman niingon lagi daw si Moses sa Deuteronomy 24, nga muhatag og kanong niingon man si Moses nga pagsulat lang o bill of divorcement sa mga asawa din, okay na rin ka. Ano daw nagsulat si Moses ato? Which is, kaya si Jesus, mali ang pagkasabot ninyo. Wala nisugo si Moses. Anak. Kundi nag-alaw lang si Moses tungod sa inyong pagkagahit sa inyong kasing-kasing. Ni-alaw lang siya, ni-permit lang siya, pero wala siya ni-command. Nakuha. So, kini nga nagpasabot nga mali gini ay kaayo ang ilahang pagtanaw regarding sa marriage. Kaya ang ilahang lagi pagtanaw sa marriage kay kato sa Deuteronomy 24 kuno nagper-ikuan daw ang Ginoo, ni command daw ang Ginoo nga kung naanay nakita usa ka bana siyang asawa nga dili maayo, bulagan dahil dito. Nisuko daw ang Ginoo na dili. Mali kaayo. That's why Christ confront them face to face. Sa kanak nga mali nga pagtuo. Hands on, walay pagduha-duha. Iya ang iistoryahan, iya ang iatubang ang kini nga mga tao. Nagiingnan nila nga mali ang inyong baruganan, mali ang inyong pagtuo, mahitungod sa kaminyoon. Mo nang niana si Jesus sa verse 32, niana siya nga, it was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. Mo kuno na ang pagtudlo, nga kitudlo sa Deuteronomy 24, which is mali. Niana si Jesus, but I say to you, that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality or fornication, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. So, iyahang giingnan nga ingani ni siya isuon nga sa mga Pariseo nga ang saktong pagsabot sa Deuteronomy 24, ang saktong interpretasyon aning pulungan nga wala nagsuko ang Ginoo nga makibulag tungod kay naay nakita nga dili mao. Gi-acknowledge sa Ginoo nga ang existence sa divorce tungod sa sinful nga kalibutan, pero wala siya nagsugo, wala siya nag-approve. But ni-permit lang siya, ni-allow lang siya, knowing na ang kalibutan puno sa sala. Kung ang kalibutan gani puno sa sala, naagi ana. Posible gid ang divorce nga mahitabo. So, muna nga siguro sa ilang kaugalingong balaod, kini gitugutan, balaod sa mga Israelites nga gitukod, gisulat sa mga rabay nga gidesign nga ilang gisulat ang kana nga balaod nga mag-divorce kung di na ganahan, kung na kayo nakita nga something disgusting sa asawa, nagbuhat o balaod ang mga Jew, ang mga rabbi, to meet the practical needs of an imperfect people. Pero, ana ang Ginoo, ana siya nga, pero sa sinugdanan, wala din dapat ingana. Yan na si Jesus. Iyang i-confront yun. Now, in the beginning, ang ideal na design sa Ginoo kay wala yung pagpakikulag, wala yung divorce. So, si Jesus, face to face, katubang niya mga Pharisees, iyang ipagkuhaan ang mga maskara, kay mga self-righteous kaayo. No, gireveal ni Jesus ang tinuod na sunod silang kasing-kasing, which is kasing-kasing na puno sa pagpanapaw. Puno sa kana dito ang gitawag na adulterous heart. No? So, moto nga gi-reveal ni Jesus, expose ni Jesus ang ilahang pagka-hypocrite para sa ilang kaugalingong kaayuhan. Even sa tuwa dire, no? Nga ang pulong sa Ginoo sakit gyud.
tinuod na. Sakit nilang pulong sa Ginoo. Pero ang kana nga kasakit, mo magpapukaw sa ato ang mga kalat. No? Ang kana nga kasakit, maunay magpamata sa ato ang natulog nga kalat. Nga most especially kung may mga sala sa itong kasing-kasing na ato ang ginataguan, naisala sa ato ang ginabuhi nga ato ang ginaambingan, ang pulong sa Ginoo walay pabor-pabor. Muigo yun sa kinahilagman, sa ingon pa sa Hebreo. No, sa pinaka-tago, iguon yun niya. Naging na si Jesus. Gi-confront niya sila, maski na sila masakitan. Kaya para sila makita nila ang ilahang sala, kung sila mag-inunsol sila ng mga sala. Mo na ang tumong Jesus. No? Even kini sa Bible. Na ang tumong sa Bible, dili para padunggan-dunggan ka, but para ni nga mapukaw ta. Para ni nga kanang bitong i-expose ang atong sala o tagaan tag higayon sa Ginoo nga mahinulsol sa atong mga sala. No? So, mo na karon nga para ni sa atong kaayuan ang Biblia. Usahay ato ang ikasuko, usahay ato ang mahay, ato ang ikapangluod. Pero mo tunaw na to, ang kinipulong sa Ginoo kay para nagibni sa atong kaugalingong kaayuhan. Para nagibni nga matulig ang atong ang baluktok nga pamaagi sa kinabuhi. Baluktok nga kinabuhi nga minanduan sa sala. Ang gusto sa Ginoo tuliro na. So, muna sa kuan nga purpose sa Ginoo nga para maghinusot ka kung magkinabuhi sa kinabuhi na uyos sa kabubuton sa Ginoo. Parehas, aning ilang pagtuo sa marriage. Na grabe kamali kini mga Pharisees and scribes. Jesus took them back to the real design of marriage. Face to face, atubang ni Jesus na maugip ni ang tinuod nga design sa marriage. Mali lang inyo ha. Kaya amin ninyo, kung lugar kayo makita sa mong partner nga di mayo, bulagan na nimo, yung anak na kasayo. Dili. Dili nga yung anak. O kana nga design, wala na napanos. Kana nga design, wala na di na validate, dili na valid karon. Hangtod karon sa atong panahon, ang design, ang disenyo sa Ginoo sa kaminyoon nagpabiling mao. Nga it is binding. That marriage is binding. Hugot nga design. Nga wala yun na panpos, wala yun na siya na worn out, but it is still remain. Gikan pa sa pinaka-sinugdanan. That the design of the Lord about marriage still remains binding. So, ana siya nga, everyone who divorces his wife, ana siya, kung kinsa katong makidivorce ang wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. So, in other translation, nag-ingon ani, whosoever put away his wife, manay other translation, nga pasabot sa whoever, igsoon, it means anybody. Nagpasabot siya na wala ka matter kung kinsa ka. Anybody. Mapapubri man ka o dato, mapabati mo nagnaw mo dili. Anybody, whoever wants to divorce his wife, you can do it. Anybody. Maski kinsa ka. Kaya sa tuwa baron. Sa tuwa diri sa Pilipinas, isog kayo magigbulag, kaya mahal kayo ang divorso. No, annulment. Mahal kayo. But ana diri sa silang society, just write a bill of divorcement, okay na ka. You are free. Di na kabay
ka nakahigot, you are free. Asa nga whoever put away his wife, pasabot maskin kinsa ka. Maskin kung sa imong estado sa kinabuhi. Whoever put away, ang pasabot sa put away zoon, sa Greek word na Apollo, na pasabot divorce. So whoever divorce, dili na siya separation lang na dito ka direct ko. Dili po na siya broken engagement lang, but it is a total dissolution. Total yun siya nga pagbuak sa binding sa marriage. So, kining put away or divorce, kung ato ni nakita sa uban nga gospel book, sa Mark o sa Luke, kita man nato na sa Mark 10, sa Luke 16, ang teaching regarding sa divorce. Same ra yun sila og meaning. Apollo ra yun gihapon, which is divorce. No? So, divorce it relates regarding sa marriage. Mo nang dili lang sa engagement lang, right? Kung engagement lang nga wala na dayon, nga nabulag dili. Binding na yun, minyo na yun. So, ana si Jesus, whoever put away or divorce his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her wife commit adultery, o kung kinsa magaling ang mo asawa ato niya, makakumit mo ng adultery, ikaw mo makakumit adultery, kung kinsa mo pangasawa o asbana, you also commit adultery, kung kinsa tong mga asawa sa imo nakakumit mo ng adultery. Tanan nga involved sa divorce, nakakumit tanan ng adultery. Wala exempted. Yan. So si Jesus, gi-reiterate niya, gibalik niya sa ilaha ang tinuod nga design sa Old Testament nga gikan pa lang sa Genesis, giingon na sa Ginoo. Gi-reaffirm niya ang standard sa Ginoo regarding sa marriage. Na hangtod sa New Testament, wala lagi na bago ang design sa Ginoo sa marriage. Kung saan ang design sa Ginoo sa marriage? What God has joined together, let no man separate. Mao na ang design. Kung kinsa katong giusa sa Dios, walay makipagbulag, walay mubulag ini. Let no man put asunder, in other translation. Ana sa nga except on the ground of sexual immorality. Sa other translation, except on the ground of fornication. Ang fornication, Greek word porneia, dira nagikan ang word na pornography. Nga pasabot, every kind of unlawful intercourse. Fornication, porneia sa Greek, pornography sa English. So, nga ng fornication na nagigamit diri tungod kay dira nagsugod tanan. Ang fornication ga-cover sa tanan na sala sa adultery. So, ang mga Pharisees o scribes, sila ang pagbitik-bitik kang Jesus, kailangan mong nabitik si John the Baptist. So, ilang disloyal si Jesus? Gibitik niya, ano mo kiyusan nagbitik si John the Baptist? Kaya si John the Baptist, gisita niya si Herodias o si Herod Antipas. Eh, nga rin kahit ako. Si Herodias, babae na siya. Si Herod Antipas, lalaki, ang hari sa Israel. Si Herod Antipas, nana sa igsuon nga ang ngalan Philip. Kani si Philip namatay. Ang asawa ni Philip, si Herodias, since namatay man si Philip, ipangasawa dayon ni Herod Antipas, si Herodias. Niana rin si John the Baptist, kanang inyong relasyon. Mali na. Kanang inyong relasyon, masuko ang Ginoo ana. Pagkaibalo sa hari nga giingnan sa ana sa usa ka propeta, suko kayo siya. Apil si Herodias, suko kay siya. Nga bitaw pag sayaw siya ana. Nalipay man ang hari, nisaan ang hari nga mas gimong sa imong pangayoon sa kuha akong
akong ihatag sa imo. Masking katunga sa akong inarihan na akong ihatag sa imo kung malipay ko. Nya baka na sayo-sayo, nalipay ang hari, nakabungat man sa usaan sa mga tao, siya mga opisyalis, niala na yung bata ng Herodias, ma, kung sa may ako pa ngayon sa hari, ang Herod Antipas. Niala na niyang mama, ulo ni John the Baptist, ibutang sa plato. Gipugutang ulo si John the Baptist, tungod atong niingon si John the Baptist na malik na inyong relasyon. Suko ang ginawa. That's adultery. No? So since, kung nauna sa mga Parisiyo na nabitik nila si John the Baptist, ila pong bitikon si Jesus. No? Pero wala ni atras si Jesus. Isog siya nakikatubang kanila o giignan niya silang mga dagway na kamo mga hipokrito mo. Ang inyong view regarding sa kaminyoon, mali. Ug suko ang Ginoo niya na. Naingon mo mga self-righteous mo na wala mo nakakumit og adultery sa gawas, wala mo nakakumit og adultery sa action, pero kabalo ko nga susulod sa inyong kasing-kasing. Mga adulterous people kamo, tungkol kay gusto ninyo makidiborsyo from time after time. No? Kabalo mo, divorce is a result of adultery. No? Ang mga Pharisees, they can divorce all they want for any kind of reason they want and marry again. Muna lahat. Kasal sila nun. Kung nakita silang asawa nga di maayo, pagkauma, divorce. Sa maski nun sa rason. Then pagkauma na po, pwede sila magminyo, masigin sa ilang gusto. Ano si Jesus? Malik kay na. Kana nga baruganan, nagsugod na siya sa adulterous heart. No? Kaya nakik-divorce, ingana sila, kuhanin so, kaya ito ang divorce, adultery din sa tanan. For example, ako, asawa. Wala ka na akong asawa, kay utang na ako nga, wala ka. So, yan ang sa pulong, nga kung kinsa ka itong nakigulag, whoever divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery. Imuha, murag gitukutan ni mo nga siya, makakumit ng adultery, inaamong yung minyo siya, magminyo mo yun siya, then ang iyang maminyuan, makakumit ng adultery, then ikaw po, magminyo po ka, makakumit po kag adultery, then katong imong giminyuan, nakakumit po na tanan din mo, nakakumit ng adultery. No? So, divorce leads everybody to sin. Adultery is all over the place when divorce takes place. Ingani ang point ni Jesus isuon nga kung pwede diay ka makikulag sa unsang masin unsa nga rason. Kung pwede diay ka makikulag ingana ra kasayon sa atong naminyuan. Nga pwede masin unsang rason. Ana ko nga kulang ko sa asawa kay kabalo mo luto. Ngana. Makigulag ko sa mga asawa, kay damak, mga ini. Gawan kayo. Makigulag ko sa mga asawa, dugay kayo mong mata. Mas kinunsa na rason, lagi kayo mong mauna-unaan. Kung ingatan kayo kasayon, ang pagpakigulag, ang pamukala, ang point ni Jesus, kung ingatan kasayon, is marriage still binding? Karena itong, kung i-design sa, kung ingana ni kasayon, kung ingana na ni kadali, ingana na kung kahuyang ang disenyo sa Ginoo sa kaminyoon. Mura ito, pili na rin mo makuha.
Kaya kung mo-design ang Ginoo, likon yun na. Digit na siya, huyang. Likon na, mulungkan na, hangtod sa kahangtugan. Mga matay na ang tanang disinyo sa Ginoo, magpabiling mao. Walay katsa. Muna po ni Jesus ka kung anak na ka sa'yo, ang pakikulang. So meaning, palpak ang disinyo sa Ginoo. Palpak ang iyang disinyo sa Panginoon. Kaya huyang magayo. No? Muna siya o kahoy. Na, di pa din niligo ng imuhang kanon na kahoy, Lord. Akong na'y bagyo sa Panginoon, tumba man dito. Pero ang Ginoo, He is the great designer. Mga wala na lang ng kanan, ang design sa Ginoo, nagpabiling mao. Muna'y gusto ipaabot ni Jesus sa ilaha. Nabisto ni Jesus ang ilahang secret adulterous heart. No? Nga nabisto, nakita nga ni Jesus sa ilaha. Kaya ang style nila isoon, nga niya ang style nila. Na kung naa sila yung magustuhan, for example, bana. Nga kani, wife man eh. Nasa nga, whoever divorces his wife, meaning kung ang bana, ikaw bana. Kung na kayo naganahan, kung di na kaganahan sa mga asawa, hala, bulagi siya. Pagsulat lang mo, write a bill of divorcement, hindi mo alam legal. Okay na dahil ka. So, ang style nila, kung naa sila yung magustuhan na yung babae, sunod sila kasing-kasing. Wala lagi sila nakakubit ng adultery in action. Pero sa sunod sila kasing-kasing. Nakakumit sila. Mangita sila rason, pamaagi, nga makigulag lang sa iyang current wife. Mag-divorce para magminyo atong iganahan niya. May sila tactics mo. Wala lagi ko nakakumit adultery in action. Pero sa mong kasing-kasing, may iganahan. Mangita kung pigilan niya. Bulag niya. Diba? Ako ni-agi ko kuya-kuya. Kaya na. Kung di ka naganahan sa mong kuya. Kaya na kayo ganahan. Kita na kayo ka rason. Na mag-away mo para mag-bulag mo. Ingana ang gawa sa usa ka adulterous na kasi. Jesus, hindi sila katakas ng Jesus. Hindi mo katakas na ko, kabalo ko. Nga bitaw mabantayan na to, nga giuna niya og tudlo ang last before ang divorce. Ikabalo siya nga ang divorce, resulta sa pagpanapaw sa kasing-kasing. So muna ang purpose nga nung alagi, una, gitudlo ni Jesus ang pagtulunan regarding sa lust. Kaysa kasing-kasing yun magsugod ang tanan. No? And that lust nga naa sa sulod, kanang pagpanapaw nga naa sa sulod sa kasing-kasing, mo'y mutulod nga buhaton ang divorce. You will find any reason just to get the divorce para patuyagan ang lawas ng kaibog. Ngunang ang divorce, it leads to adultery. No? Ang divorce, mura sa mao'y mo tolerate sa usa ka adulterous na kasing-kasing. Ug mao na ang whole point ni Jesus sa passage nga yang tudlo diri sa Matthew 5. Ug ginaingnan silang Jesus, i-confront niya nga dili ingana ang design sa Ginoo sa marriage. It is binding. Walay tao nga makapabulag. Maskin ka mo, di wa mo'y katungod. Marriage is totally binding. Dili nga dili sayo, dili dali. Likon ang disenyo sa Ginoo, solid ang disenyo sa Ginoo. It is a holy design that cannot be broken and will never be broken by mere human. Wala din. So kung akong basahon, nabasa naman nato ang Matthew 5. Tanawon niya nato ang sa Matthew chapter 19.
Matthew 19, 1 to 12. Tapos si Jesus makasulti niining mga butanga. Nibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea. Tabok sa suba sa Jordan. Misunod kaniya ang daghang mga tao dito iyang giayo ang mga masakiton. May pipila ka Pariseo nga miduol ug misulay pagbitik kaniya. Ano? Bitik-bitikon lagi siya. Pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong malaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Oh. See? Mas unsang hinungdan. Ang ikulag ko sa mga asawa, buhok tiil sa mga nadiya. Little reasons. Hindi na ako naboton. So si Jesus mitubag. Wala pa kamo makabasa niini sa kasulatan nga ang sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae. Si Jesus, wa mo nagbasa Bible? Wa mo nagbasa sa Old Testament? Nagingon siya, tungod niini ang lalaki mo biya siyang amahan o inahan o mutipon siyang asawa. O silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kung dili usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili mulagod sa tao ang gihiusa sa Dios. Mo nang design. Ang mga pansiyo nangutana kaniya, kung mao ka na, ngano nagtugot man si Moses na makabulag ang bana siyang asawa human siya musulat o pahibalo sa pakigulag siyang asawa? Oh, ditubag pa rin sila. O ngano naingon na lagi si Moses sa Deuteronomy 24 be? Oh, ditubag sila. Ngayon na rin si Jesus. Mitugot si Moises. No? Mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gaya man kamugulo. Apan dili gayud kini mao ang sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluwig ganiya, makapanabaw kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinunan niingon kaniya, kung mao kini mahitabo tali sa bana ug asawa, maayong pagdili ka lang magminyo. So naminaw ang mga disciples niya, ana siya nga nakasabot ang mga disciples na ay lagi mao gid ang marriage. Binding gid siya. Nagyan na mga disciples. Kung ingana kay may pagdinalang magminyo. Di na lang ko magminyo, ingana magdayla. Yan na si Jesus, siya si Jesus. Kining maong pagtulunan, dili alang sa tanan, kundi alang lamang niya itong ihatagan sa Diyos niini. Kay may mga nagkalain-lain katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay natao sila ingon nga yunuko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunuko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kung makasabot kamo. Ana sila di na lang magminyo. Asa nga ops, dili kamo makabuot ana. Ang Ginoo ang magbuot ana. No? Nga di mo maminyo. Depende yun sa plano sa Ginoo. No? So, para sa Paul, voluntaryo siya na wala nagminyo. Kaya dili siya gusto nga mababagan ang iyang pagpangalagan sa Diyos. Lisod mabuti, kung naminyo si Paul, di siya maka-ato pa ka-missions. Di siya mahimong constant missions kay kabalo siya nga, ang disenyo sa Ginoo, pamilya yun. Kung tagin ang pamilya ay sa ang Ginoo, kabalo sa siyang puluhaton. Pero si Paul, kung mag-mission si Paul, kung na siya, nakapag-ato yung inom gato sa pumata. Wala. So, voluntaryo din siya na, tawag ka na, single blessedness. No? So, basin mo niya ma-discourage ang ato ang mga wala na minyo, tira, nga alam yung maminyo, nga mo na kagubot ang kaminyo. Dili po. Dili mo po sa tanang panahon nga gubot kaayo ang kaminyo. Dili po. Kaya may kalipay, kaya kasakit, nga lagi siya. So, dipindi, kung sa'yo gihatag sa Ginoo sa imo ha. Yan naman sa Jesus nga, dili. Kini nga pagtulunan, dili alang sa tanan. Kung dili alang lamang niya itong gihatagan sa Diyos niini. No? O, the same words nga gingon sa Mark chapter 10, o even sa Luke 16. O niana po, ni-add po na yung si Paul dito sa 1 Corinthians, ani nga pagtulunan. Which is grounded yapon sa design sa Ginoo sa marriage.
nga niana si Paul din sa 1 Corinthians chapter 7, verse 1, niana siya. Karon, isgutan nato katong mga butang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo. Apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mangasawa ug ang babae mamana. Ana si Paul nga, okay gyud kayo nga dili magminyo. Okay gyud kayo na. Pero og gakaibog ka pagminyo yun. Kay basin mo niya og makihilawas ka gawas sa kaminyoon tungod sa desire. Ayaw nakuha pagminyo yun. Wala si Paul. Pero ingon siya, maayo kayo na pagminyo. Pero ang desire ni mo, grabe yun. Wala din ka kitawag sa Ginoo nga dili magminyo. Minyo din ka dapat. Naibog ka. Naagit ang kwan. So, minyo ka. Asa nga, paglikay sa pagkikilawas gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki ng asawa ng babae ng anak. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga bana, o ang babae kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga asawa. Ang asawa dili mao'y magbuot sa gawas kung dili ang bana, ug ang bana usab dili mao'y magbuot sa gawas kung dili ang asawa. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa, gawas kung nagkasabot kamo sa pagbuhat niini, sulod sa mubong panahon aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkatapos niini makabuhat kamo sa naandan, ingon nga magtiayon aron nga dili kamo madaog sa pagkintal ni Satanas, gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. No? So, gisulti ko kini, dili ingon nga usa ka sugo, kundi dili usa ka pagtugot. O, di ba? Pagtugot. Maayo unta kung kamong kanan sama ba kanako? Apan ang usa-usa giatagan sa Dios ug iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyas, ang usa kining hiyasa ug ang usa lahi usab. Yan si Sipol nga. Sus maayo gyud kung kita tanan parehas mo sa tuwa. Wala di pagpinyo. Pero dili man. Kita gaan tagsa kahiyas sa Ginoo. Nana siya. Ingnon ko kamo nga ang dili ninyo ug ang kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inursara sama kanako. Apan kung dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo kamo. Kay maayo pa ang magminyo kaysa masunog sa kaibog. Di ba? Mas maayo nga magminyo kaysa bukal-bukal yung kasi kasing Agad, grabe na yun eh. Grabe na yun ang ugma eh. Ayaw, bukni mo kaugalingon. Ignon ko kamo nga, alam sa mga minyo, aduna ako'y usa ka sugo nga dili akong kaugalingon kung dili iya sa Ginoo. Ang babaeng minyo, kinahanglan dili mo bulag siya bana. Kung mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab o makikuli siya sa iyang bana, ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Ingnon ko ang uban bisag wala ako subuha sa Ginoo niini. Kung ang usa ka bana nga magtotoo, may asawa nga dili magtotoo, ug miuyon ang maong babae sa pagpakitipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. Kung ang asawa magtotoo apan ang bana dili, unya miuyon ang maong bana sa pagpakitipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang asawa sa maong bana. Kaya ang bana nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa pagkahiusa ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagpakigiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili pa ingon niini mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtotoo. Apan ni anak kahintanga gidawat sila sa Dios. Apan kung ang dili magtotoo buot mubulag siya kapikas ng Kristohanon, tuguti siya. Sa ingon ni ana ang kapikas nga magtotoo, bana man siya o asawa, wala na'y kabilinggan kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinawon. Asawa nga Kristohanon, kung saan man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana. O bana nga Kristohanon, kung saan man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana, ay imong asawa. So,
na magtulunan regarding sa marriage, no? Na, kung naado kay bana nga dili magtotoo, ayaw ko lagi. Kung naado kay asawa nga dili magtotoo, ayaw ko lagi. Gani, so, as a way of concluding this. Yan ka nga, nagkita mi sa kumbana pastor, dili pa man may Christian. Yung sa may baton ako, magigulat ko niya ron. Kasi nahi, umang man, magbubot ang pamilya, kay bulag na taki. Ang dito. Nagminyo may sa ko ang asawa, sa kumbana, dili may Christian. Pero, karon pa magkakawalo ni pastor, kasi may baton ako. So, karon kaya nakabalo naman mo, all the more, nga inyo ang ikinabuhi mo sa inyong sa pulo. Inyo ang boto. E yan, ako ka nga, karon pastor, kay ako Christian ko, ako ang partner dili. Makigulag ba ko niya? Inyo sa verse, there sa 1 Corinthians 7, ayaw. Kaya karang imong bana nga dili magtotoo, gilawat na sa Dios, pinaagi sa imong pagkahiusa. Pinaagi sa pagkahiusa nga to sa asawa nga magtotoo. So kung nakay bana nga wala pa nasimba, wala pa nituog yun sa Ginoo, unbeliever pa yun siya, ayaw po lagi. Na-appear siya sa imuhang atok. Kung balay pa rin, na-appear siya sa imuhang atok. Na-shelter siya sa, gilawat na siya sa Ginoo, tungod sa imuhang. O kung bana ko ka, na kay asawa nga di magtotoo, ayaw po lagi. Kaya gidawat na yung mga asawa nga dili magtotoo, tungkol sa inyong mga magtotoo. No? Gidawat mo. So, nakakabit, no? Nakasilong sa ato. O gamiton ka sa Ginoo, gamiton, ikaw ang representante sa Ginoo. Nga, kanang imong asawa o imong bana nga di magtotoo, maluwas. So, all the more nga, ipakita niyo mo kung Kristohanong kinahiya, Kristohanong liho, Kristohanong pagmamuna. All the more nga, buhato niyo mo. Nga karon, gibuhat na niyo mo ang tanan. Ay sitwasyon nga, gibuhat niyo mo ang tanan, makikuli ka sa iyaha, makikahiglo ka, makikirekunsal ka, unya dili siya. Dili ko. Divorce kita. Di na din ko. Ako ang partner, kaya ang believer, makigulag na ako. Dili siya uyon sa akong pagtuo ng Jesus. Dili sa kanyang pamilya, dili uyon sa akong pagtuo ng Jesus. Kung sa may buhaton ako, pastor, makugot na yapon ko. Di ko musugot na magbulag, kaya mo may ingat. Dili. Kung ako sa ang believer ng mga partner, gusto sa makigulag ni mo, kaya wasa ni uyon sa akong pagtuo. Wasa ni uyon sa akong pagtuo ng Jesus. Ang iyang pamilya o ni uyon sa imo ang pagtuo sa Ginoo. Special privilege ang Ginoo. Ayaw pugni. You are free from that bondage. Kung siya, kung mga partner o sa non-believer, di ka tuo, dili uyon sa imong pagtuo ng Jesus, you are free from that bondage. Special privilege na nagyatag sa Ginoo sa imo. Kaya ang Ginoo, gitawag ka sa Ginoo nga magmalinawon sa ato ang manahuna o kasing-kasing. God has called us to peace. God doesn't want us to hang on to somebody who hates everything that you believe. Most especially in Christ. Wasa niyo yun sa mong pagtuo, ngayon siya nabutbot ng imong Ginoo, butbot ng imong pagtuo ng Jesus, ayaw pugni nga makigulag sa imong pasagdi. Go with the divorce. Okay. Yung sa'yo, no? Sakit at ulo. Maugot mo tayong sakit mo sa ulo. Anong mag-stay ko magkuhanin nga buyagon mo kayo ni? Nagpaubos pa ko. Grabe lang yun. Nakakuha ang pan. Makikuli ko. Makikdig yun. Yadig yun sa mo.
Di po sa uyo sa ako po to. Special privilege again. The Lord will be with you. So, unsa man ang teaching ni Christ regarding sa divorce in the New Testament? Ugot siyang nigunit sa design sa Ginoo. Marriage is binding. Except for special cases. Katong mga cases. Kung gusto niyo pakigulag mo partner nga gabilib ko no sa bakba sa Ginoo pero ginadinay siya siya kinabuhi, kung gusto siya makigulag, pasagdi. Free from that bondage. Hindi mo siya muyo sa mong pagko, ang Isus. So, para di na lang magsakit niyo ulo, una nga, sus, di ko makigulag, laban ako ulo ako niya, gusto, hindi ko makigulag ako, hindi ko ganahan ako niya. Di siya mo uyon sa muhang pagtuo ng Isus. Special privilege. The Lord will defend you in that matter. No? So, mao ka ng teaching ni Christ is gunit yun sa tightly sa design sa marriage yung ingon sa Old Testament. Iyahang i-reiterate yan, ibalik, iyahang kaya ito, gibutang niya ang tinuod na design sa kung asa dapat ini na wala nagbago, wala nihuyang ang design, wala malaos, it remains as it is today. Mo nang igsoon, tungod sa gospel, mahimo gyud nga ang pamilya, ang kaminyoon, muligod. Tuo man, tungod sa gospel. Tungod sa maayong balita, ang kaminyoon, mas muligod. Kay diha sa maayong balita, gituduan ta sa Ginoo nga mupasaylo, gituduan ta sa Ginoo nga muhatag sa grasya nga iyang gihatag usab sa tuwa. It is because of the gospel that the marriage will become more stronger nga dili gid siya mabuak. Managison from darkness to light, gikan sa kangit-ngit paingon sa kahayag, ibalhin kita sa Ginoo. Kung ang atong kaminyoon sa una, naas kangit-ngit, pirting kubuta, pirting sakitas ulo, kung kamo, banag asawa, nakadungog sa maayong balita o naluwas from darkness of marriage to light. Yang inyuhang kaminyoon, mahimong mas milikon, mas manasikon, mas malibayon. Kaya naanak ini sa kahayag. Lahi kita kami niyon, di ba? Walay Ginoo, naay Ginoo. Lahi ang kami niyon nga kabalok ang naay Ginoo sa inyong sitro. Wala. So, kana nga ano, padayon ta igsoon. Nalikon, padayon ta nga likod sa atong relasyon, sa atong mga banag asawa, sa atong pamilya, sa Ginoo, sa simbahan, sa mga bana, let us love our wife just like how Christ loved the church. Sa mga asawa, let us submit unto our husband just like how the church submit to Christ. Padayon tang likon, manasigon, malipayon, matinumanon. Nga kung unsa ang mga problema nga nadangat, ako ang nadangatan sa tuig 2025, napagyapoy mga problema nga nadangat sa 2026. Pero, ligon, madasigon, o malipayon, puno sa pagsalig sa Ginoo. Murang Ginoo, mga kaigsunan, advance Happy New Year sa tanan. Kung daghan kaayo tang mga kapandulan karong tuiga sa 2025, I assure you next year 2026 mapandol gyapon ta. No, pero mubalog ta.
madasigon, malipayon, ligon. Kung daghan kayo mga sayop na ako ang nabuhat sa 2025, naagi ako yung mga sayop sa 2026. Pero magpadayon ta, ligon, madasigon, lihat sa Pinoy. Padayon na nito. Padayon na nito. Even sa pamilya. Kung naamagaling mga problema nga nadangatan, grabe nga problema sa pamilya, isuon, padayon ta sa pagtuo sa Pinoy. The Lord will defend us. Continue to humble ourselves down to worship God. Kana lang, and yes, praise the Lord for the divorce. Wala na kasukaon, dali na po, grabe naman eh. Bang mo siya, heavy pagdating na topic. Okay. Kaya so, praise God for this topic. So, allow me to pray for the word. Labing kamahalan nga Diyos, Ginoo, Lord, salamat, Ginoo, for sustaining us to be faithful in going through verse by verse. Pili kayo lang mo ni latawan, Ginoo. Grabe ka serious ang matter, grabe ka heavy ang topic, but Ginoo, again, kinahanglan na mo ni, kinahanglan na mo padunggan ini nga kamaturan para usab nga pamalandungan na mo sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat kay Lord, aning long preaching yun sa divorce, Ginoo, nga nagtudlo yun sa mga, nagpakita sa mga kung sakit ka binding marriage, nga imong i-design. I pray, Lord, that for every marriage here in the church, ikaw ang Ginoo nga magkalingkon, ikaw ang Ginoo nga magpahiusa, ikaw ang Ginoo nga mahimong pagmalipayon, matag-usa sa lahat kasaragsa ng mga pamilya. O naampo, Ginoo, nga ikaw din ang Diyos nga mahimaya sa matag-usa ng relasyon. Ginoo. Diyos, ipalayo kami sa mga tentasyon, ipalayo kami sa mga nautan ng mga butang. Padayon ka nga magbikon, padayon ka nga magpatupo sa amin mga madasigon, padayon nga malipayon, padayon nga matinuhanon, nga diya sa pagsugat sa bagong tuig sa 2026, Lord. We will continue worship you, Lord, in this week. Salamat, Ginoo, na nandungog himaya among ibalik diya kanimo lamang, kanimo ginamong kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. So, sige, kung ginahangyo ang tanan sa pagkayo. So, ang hulog yun, nagpalinumdum ka na ito. Ang Ginoo walay pagkausap kung saan niyang pag-design sa kamilyon. Kung sa yun, kagamhanan ang Ginoo nga walay relasyon nga dili gid niya masulban ko kung sila sa subay sa iyang kabubuton. So atong amitan ang Diyos sa gamhanan ka kay sa kung sa man nga sitwasyon nga naata karon siya lang atong saligan kay again siya ra gyud ang walay pagbago sukad pa kaniadto. Kanino lang ako
Jude chapter 1 verse 24 to 25 na ganingon. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong katubangan ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kahalangdon gahom ug otoridad sugad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Let's pray. Allow me to pray as we end the service. Lord, again we praise and thank you, God, for today. Salamat sa panimbangon nga among naangkon karong Ginoo. Salamat sa tingog na imong gihatag, Lord. We are able to sing songs to you. Salamat, Ginoo, sa ligayon nga kami makaampo. Salamat, Lord, for the gift of fellowship na kami maka-fellowship sa among mga kaigsunan. Salamat, Ginoo, sa pulong na imong gihatag sa mga karong adlaw, sa imong pagpahog. Diri gani kanamo sa mga kalag. Salamat kay Ginoo. Even Lord, in general, salamat kaayo sa tuig 2025. How you have blessed us so much. How you have give us our needs. How you have grant us our wants. Salamat kay Ginoo sa mga panalangin. Salamat sa kusog ng gihatag. Salamat sa kaalam. Salamat sa padayon nga paghatag sa imong proteksyon. Salamat sa mga pagdisiplina nimo kanamo. Salamat sa mga problema, mga kalisdanan pagantos diin nagtudlo kini kanamo na kami mahimong malaw tayo ng kinabuhian. Salamat kay Lord sa among mga pagkaon nga gipangkaon. Salamat, Lord, nga sa balay ng gihatag, Ginoo, gipasaligan nga kami makapahulay. Salamat sa trabaho ng imong gipasaligan. Salamat sa mga negosyo ng imong gipasaligan. Salamat, Ginoo, sa mga uma ng imong gipasaligan. Salamat kay Lord nga this year, Lord, we are able to transfer here sa imong gisaad, Ginoo, balay alangkuanan nga kami nakabalhin karong tuiga. Diriyod sa building, Ginoo. Salamat kay Lord. Ako mga pag-ampo na dili ni mahimong malintanon sa tanan nga imong gibuhat sa mong kinabuhi. Nagikan sa gagmay mga panalangin paisa paingon sa mga dagkong mga panalangin nga among nadawatan. Lord, padayon kami mahilom-dumi nga adlaw-adlaw gyud kami magpasalamat sa imong kamaayo, sa imong pagkamanggihatagon, sa imong pagkamaluluyon sa among mga kinabuhi. Lord, salamat kaayo nga natuban pa kami sa among mga pamilya. Salamat kay Lord for everything you Ginoo. Dili na ginamo mausa-usa ang mga panalangin, pagpadlong, pagtudlo, pagdisiplina, pagdasig, paglingkod, pagpatubo kanamo diha sa espirituhanon. Lord, salamat kaayo. Ug ang among mga pangamuyo Ginoo nga sa among pag-atubang o pagbalhin sa bagong tuig sa 2026. The same provision ng ihatag Ginoo, the same protection, the same paghatag sa paglingkod, pagdasig o pagpatubo kay mao kini namong kinahanglan Ginoo. Lord, for the year 2026, may we continue to worship you, God. May we continue to bow down before you, Lord. May we continue to humble down ourselves. Nga dili kami muundag, kundi magpadayon yun diha sa pagsimba kanimo, pagpadayon sa pagtuo kanimo, pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, sa mas unsa may dangatan nga mo ang kinabuhian. Diyos, 2026 is your year again. There will be no days, Lord, nga makinabuhi namo ang among kinabuhi sa kalibutan kung dili nimo ubanan Ginoo. Ubanimi sa matag adlaw, matag segundo sa mong kinabuhi o Dios. Tungod kay wala kami mabuhat kung wala ikaw. Manang Ginoo, isalig namo ang tanan diha kanimo. Salamatan ka sa tanan-tanan. Tungod kay ikaw ang Dios kalabaw. Ikaw ang Ginoo nga gamahanan. Manang bumugibaya ang ibalik diha kanimo
kini yung ginapo kita masalamatan sa ngalan ni Jesus. So, kung ginawa kita tanan sa itong mga birthday celebrants sa December, kung ginawa maganibig sa kubangan, so, para to, no? Kung ano mapakampo sila. Si Ezekiel, si Bella, si Sila, si Malu, si Roy. Tuwara yun ang present karon. Pag-view ko si Roy niya, baby. Ano sa piling? Sige, ito ang ipagampo, no? Si Ezekiel, si Roy, celebrating their birthdays this month of December. Okay, let's pray for them. Let's lay down our prayers for them. Labing kamahanan, o labing malagyan ni Diyos, Ginoo, ang among pagpasalamat kung usap ang ihatag niya kanimo sa mga kinabuhi, sa aming mga kaigsuunan. Salamat Lord, kung kay karunggulana, imong itugutan, kamubuhin sila, hindi kalibutanan, imong ibuhat Ginoo, sa paghatag sa kinabuhi Ginoo, ilahang kalawatan. Lord, we pray for Ezekiel, we pray for Ella, we pray for Lucila, we pray for Malu, we pray for Roy, na nag-celebrate sila ang birthday for this month of December. Lord, among mga pagampo Ginoo, na physically, ikaw maghahatag sa kusog, kailangan kinahanglan, maipanlawas Ginoo, na ikaw ang Diyos na magpalayo kanila sa mga sakit at disgrasya. Ginoo, ikaw ang Diyos na padayon na maguban kanila. Ginoo, mag-usap kami sa emotional na aspect that you would grant the desire of their heart, Lord. Ikaw ang pagkapuno ng ilang kasing-kasing sa mong pulong, usap sa mental aspect, Lord, that you would give them the peace of mind. You would fill their mind of whatever is good, whatever is trustworthy, whatever deserves praise. Ihatag, ibutang sa ilang una-una, Ginoo, at imong punon ang ilang una-una sa butang na naa sa langit mong butang, Ginoo. Kapo may langit mong kaalam niya kanila na sa matag desisyon bilang pagkabuhaton silang kinabuhi. Ikaw ang Ginoo, mamutabang sila. O sa financial na aspeto, ikaw ang Ginoo na mutagpo sa tanan nilang panghinanglanon. Ikaw ang Ginoo na mag-provide, Ginoo, ikaw ang maghahatag sa itong divine provision kanila. Ikaw ang Diyos na sa financial na aspeto, magkapanalangin kanila. O Ginoo, sa ilang tagsitagsa ng mga pamilya, Lord, we pray salvation, we pray for growth and salvation. Na imuhang ipatubok sila sa kaluwasan, o biya sa espirituhanong nabahin, na sila mas mahimong lingkuon, padasikon, o mahimong kalipayan sa pagtuo, mahimong mutubo yun sa anay ng pagtuo, mutubo sa kaalam, mutubo sa pagkinabuhin, na uyog sa mga pagtuo. Ginoo, amo ang tugyan ng ilang mga kinabuhi sa mga kamot. And give our full trust to you, for we know that you are the God na naay mas maayong plano sila mga kinabuhi. Lord, salamat kayo. Kaya itong himaya ang ihatag niya kanimo. Pinagkinako kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Pagluwas.
pag-end, atong awiton pag-usab ang salamat sa langit. Aking nakastan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi ko nilalagahan. Di ko kayang isipin, hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang kamahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumba. Wala nang ibang nananisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumba. Wala nang ibang nananisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Sasaya sa piling mo. Amen. Ay luto ka na itong tanan. And see you next year. See you, ha? See you.